Ang ninuno. Hanggang sa mapansin niya na papunta ang bata malapit sa napakalawak na sakahan. Bigla na lang tumigil si Teroy at napakabagsik ng itsura. Nakaporma ang bata na tila anumang oras, handa nang makipaglaban. Nakadipa ang kamay habang nakayuko ng bagya. Nakatuon ang atensyon sa makapal na talayban. Nang makalapit si Noah, tinitigan niya ang mga mata ni Teroy kung nakapikit. Pero gano'n na lang ang pagkawindang ng binata dahil nakadilat ito at nanlilisik. Makikita ang panggigigil ng panga. Nakarating na din si Ikya. Nagtataka ang itsura. "Anong nangyari sa kanya, Kuya Noah?" Tanong ni Ikya. Hindi ko alam. Basta parang may kakaiba sa kanya eh. Dong, hoy Teroy, may masama ba sa katawan mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Noah. "Ayos lang ako. Wala kayong dapat ipag-alala." Wika ni Teroy. Mas lalong nagtaka si Noah. Kakaiba ang pananalita ni Teroy. Malayo sa pagiging pilyo at tila sobrang seryoso. Hanggang sa umabante ng lakad si Teroy, nakita ni Noah kung paano nito hinawakan ang baston. Sobrang higpit at halatang may pinaghahandaan. Iba na to, Ikya. May nararamdaman ka ba sa lugar? Hindi ko matukoy kung ano ang tinutumbok ng batang to. Tanong ni Noah sa kapatid. "Wala eh. Gusto mo bang gamitin ang sabulag?" Tanong ni Ikya. Tumango si Noah. Sinabing mas mabuti kung magtatago siya sa sabulag. Si Ikya na ang mauna sa pupuntahan ng bata. Mabilis na nag-usal si Ikya habang hawak ang sentido kung saan nakabaon ang mutya ng bigas. Hanggang sa unti-unti nang naglaho ang dalaga. Samantalang si Teroy naman, nasa tapat na ito ng makapal na talayban. Nakakamangha ang batang to ah. Napakatapang. Masundan nga. Wika ni Noah sa sarili. Habang nakasunod kay Teroy, napansin niya ang kilos ni Ikya. Bagaman hindi niya ito nakikita, alam niyang nasa tabi ito ni Teroy na tila sumasabay sa lakad ng bata. Maya-maya pa nang tuluyang sumuong si Teroy sa talayban, bigla na lang umeko ang kakaibang tunog na tila napakalaking baboy. Napabitaw ng mabigat na salita si Noah at binilisan ng pagsunod sa bata. Yawa. Sobrang lakas ng pakiramdam ng batang to ah. Kaya niyang malaman kahit nasa malayong lugar. Hindi bueno. Paano kaya nagkaroon ng aswang sa umaga? Kung sa bagay, malilim naman sa lugar eh. At saka halos hindi natamaan ng araw sa kapal ng damo at puno. Wika ni Noah. Nang makapasok sa talayban ay hindi niya na nakita si Teroy. Napansin ni Noah ang paghawi ng mga damo, ngunit nasa magkaibang direksyon. Hanggang sa narinig niyang sumigaw si Ikya. Kasunod ng kalabugan sa lupa, inalam ni Noah kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa nakita niya sa unahan na tila may malaking nilalang na gumugulong sa talayban. Kaagad niya itong pinuntahan hanggang sa gano'n na lang ang pagkagulat nang makita ang aswang na may pakpak. Malapaniki at nagwawala. Nakita ni Noah ang bata na nakasakay sa nilalang. Nakasakal ang baston sa leeg nito. Nagpakita na si Ikya. Atras sa bante ang lakad na tila nagdadalawang isip na lumapit sa nilalang. "Hindi ko alam, kuya. Bigla na lang tumakbo ng mabilis yung bata eh. Sinundan ko pero nagulat ako, may wakwak na dyan eh. Hindi ko maiwasang matakot kaya napasigaw ako. Hanggang sa nakita ko na kalaban na ni Teroy eh." Wika ni Ikya.
Nakita ko naman. Teka, ano bang pwede nating gawin? Ang hirap naman. Bakit kasi wakwak pa eh? Bakit hindi na lang ibang uri ng aswang? Wika ni Noah. Nang mga sandaling ito, hindi na pinakawalan ni Teroy ang aswang. Patuloy lang sa pagsakal sa nilalang hanggang sa unti-unti itong nanghina. Ngunit hindi pa rin siya binibitawan ng paslit at tuluyan ng pumikit ang mata ng wakwak hanggang sa bumalik na ito sa anyong tao. Nagulat si Noah at sinabing dahil sa tindi ng pagkakasakal sa nilalang ay nahimatay ito. Kaya naman tuluyan ng lumapit si Noah sa bata. Inawat niya si Teroy at sinabing wala ng malay ang nilalang. Paano mo nalaman na merong aswang dito? Napakalayo sa bahay nito, Teroy. Tanong ni Noah. Hindi kaagad nakapagsalita si Teroy. Naghabol muna ng hininga habang unti-unting tumatayo. Sinisipa pa ang aswang. Siniguradong hindi na gumagalaw pa. Kanina, hindi nyo ba napansin? Andun siya malapit sa atin. Napadaan nga kanina sa harapan ng bahay. Pero nung nakita ako, bigla na lang nagwala. Pinakiramdaman ko kung saan papunta. Kaya ayun, sinundan ko. Dito siya nagtago. Pero hindi pa rin siya makakawala sa akin. Naging aswang na lang yan ang sakaling ko eh. Tinakot pa ako. Akala siguro papakawalan ko siya. Wika ni Teroy. Maya-maya pa bigla na lang umubo yung tao. Kaagad namang tinakpan ni Noah ang leeg ng nilalang upang hindi makatayo. Sinubukan pa nitong kumawala ngunit nang makita si Teroy, tila nakakita ng sobrang nakakatakot. Huwag ka nang gumalaw. Kung gusto mo pang mabuhay, mas maiging sagutin mo ang itatanong ko. Anong ginagawa mo dun sa bahay? Ang galing ah. Hindi ka man lang namin napansin. Nagulat ka no? Nasoddan ka pa din ng bata. Wika ni Noah. Sa pagkakataong ito, inaasahan nila na kagaya ng isang bihag. Hindi ito magsasalita. Hindi ba halata? Ano ba sa tingin niyo ang gagawin ko doon? Biyag niyo ang kasama ko. Pakawalan niyo kami. Kung hindi magkakaroon ng malawakang patayan dito. Tandaan niyo, kahit kailan, hindi niyo kayang pigilan ang mga magaganap. Wika ng tao. Pagkatapos ay nagpakilala ito sa pangalang Dindo. Pero hindi natinag si Noah. Mas diniinan pa ang pagkakatapak. Sa tingin niyo ba mangmang kami? Kahit pakawalan kayo, ganun pa din ang gagawin niyo. Ikya, alam mo na ang gagawin. Tignan mo ang buong lugar. Sabihan mo ko kagad kung merong kakaiba. Alam mo naman kung paano gagamitin ang pamabang mensahe, di ba? Wika ni Noah. Nang marinig ito ni Ikya, hindi na nagsalita pa ang dalaga at kagad nang umalis. Samantalang nagtanong naman si Teroy kung anong gagawin nila sa bagong bihag. Kung dadalhin ba sa tahanan at isasama sa isa. Ngunit bigla na lamang may sumabat na tao sa likuran. Wala na. Hindi na kailangang dalhin yan sa bahay. Namatay na ang isa. Hindi natagalan ng pinsala na dulot ni Teroy at ng tikbalag. Nadurog pala yung dibdib eh. Marami pa sana kung itatanong pero wala na. O ikaw, gusto mo rin bang mamatay? Malamang alam mo na siguro kung paanong ginulpe ng batang ito ang kasama mo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nakatago sa puno ng nyog. Doon sa tabi ng bahay. Nagbabantay kanina pang madaling araw. Isang uri ng wakwak. Hinayaan lang kita, total. Hindi ka naman makakalapit eh. Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ni Lolo Rogelio. Hagal, hindi ko isusuka kung nasaan naroon ang mga kasama ko. Kahit patayin niyo ko. Tugon ni Dindo.
Ganun ba? O sige, bitawan mo na, Noah. Layo tayo ng kaunti. Teroy, alam mo na ang gagawin. Wika ni Lolo Rogelio. Kagad namang naintindihan ng bata ang gustong mangyari ng matanda. Palalabasin muli niya ang tikbalang. Pero biglang kumunot ang mukha ni Teroy nang maalalang hindi pala pwede matawag ang nilalang sa araw. Habang si Noah naman, kampante, sapagkat alam niya sa sarili na pagkukunwari lamang ang gagawin nila. Nakita ni Lolo Rogelio ang pagkadismaya ni Teroy at hindi na ito nagsalita. Kaya naman lumapit ang matanda at binulungan siya. Alam kong iniisip mo, basta takutin mo lang. Sabihin mo tatawagin mo yung tikbalang. Nakita niya yung nangyari kagabi. Pero huwag mong ipalata na nag-aalinlangan ka. Baka mapansin Basta takutin mo. Wika ni Lolo Rogelio. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang kumabog ang dibdib ni Noah. Naisip ng binata na baka ituro na ng matanda kay Teroy kung paano gamitin ang lakas ng tikbalang nang hindi ito tinatawag. Nalinti na. Dapat magtago ako. Mapapahamak ako dito Wika ni Noah. Ay sandali lang, saan ka mapupunta? Dito ka lang. Ay nako, wala namang mangyayari sa'yo. Ano ka ba? Tugon ni Lolo Rogelio. Alam ko na po yan. Mas maigi po kung dito lang ako sa malayo. Diyan na lang kayong dalawa ni Teroy. Wika ni Noah. Napansin nila sa lalaking nakaiga. Yung kaninang maangas na muka ay napalitan ng pagkabahag. Tila natataranta lalo na nang makitang lumuhod na sa lupa ang bata. Teka sandali. Aaminin ko na. Nagkalat ang mga kasama ko. Dumating na din ang isang grupo na pinamumunuan ni Tony. Ilang sandali lang kikilos na ang mga yon. Baka hindi nyo sila maabutan. Wika ni Dindo. Teka, saan naman ba nagkalat? Ipaliwanag mo. Huwag mo kaming lituhin. Wika ni Lolo Rogelio. Ayon kay Dindo, nasa lugar ito ng Payabon, malapit sa eskalon, at doon nag-aabang ng mabibiktima. Habang ang kakarating na grupo naman ay nasa Ilaya malapit sa tulay. Matapos marinig ni Noah ang sinabi ng tao, hindi na nagsalita pa ang binata. Kagad nang umalis ng walang pasabi. Hoy teka sandali. Ano ba't umalis ka kaagad? Sundan mo si Noah. Ako nang bahala dito. Alam ni Noah kung saan ang lugar. Wika ni Lolo Rogelio. Kagad namang tumango si Teroy at mabilis na sinundan si Noah. Nang mga sandaling ito naninibago si Teroy sa sarili. Lalo na kanina. Hindi niya lubos mapagtanto kung paano niya nasundan ng ganong kabilis ang aswang. Basta magaan lang ang katawan niya. Sobrang lakas ng pakiramdam. Namangha ang bata sa sarili dahil hindi man lang siya nakaramdam ng takot kanina kahit nag-anyong aswang si Dindo. Bukod pa dyan, habang tumatakbo nakita niya ngayon ang kilos ni Noah. Sobrang bilis. Ngunit nakakayanan niyang sabayan at halos abutan niya na sa takbuhan. Napapailing na lang si Teroy sa sarili sapagkat hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Samantala nang mapansin naman ni Noah na nakasunod sa kanya si Teroy, kagad siyang sumenyas na wag nang sumunod ng bata. Pero hindi ito pinansin ni Teroy hanggang sa tuluyan ng abutan si Noah. Linti, doon ka lang. Ginagamit mo na yung binulong ni Mang Rogelio Delikado ka, Teroy. Umalis ka na. Wika ni Noah. Teka kuya, ano bang sinasabi mo? Ang sabi ni Lolo, magkunwari ako. Takutin ko lang yung tao. Tugon ni Teroy.
Ganun ba? Totoo yan ha? Walang ibang sinabi si Mang Roelio. Wika ni Noah sabay hinto ng takbo. Ganon din naman si Teroy. Napansin niyang nakatitig ang binata sa kanya. Makikitang takot ang itsura nito at marahang lumalapit. Hinawakan ang mukha ng bata at tinitigan ang mga mata. Aray! Masakit yan ha, kuya. Ano bang ginagawa mo? Sandali! Aray ko! Wika ni Teroy. Sinisigurado ko lang. Wala naman ata. Tugon ni Noah. Ano ba kasing nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Hindi ko naman tinawag yung mga tikbalang eh. Tanong ni Teroy. Wala naman. Kinabahan lang ako kanina nang may binulong sa'yo si Mang Roelio eh. Pero wag mo nang isipin. Halika na, magmadali na tayo. Unahin natin yung sa Payabon. Sundan mo ko. Dalian mo. Labis namang nagtataka si Teroy dahil balisa ang mukha ni Noah. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi namamalaya ni Teroy na kusa na lang ibinigay ng tikbalang na si Puntik ang katangian ng bilis. Habang ang katapangan naman ay galing kay Itim at ang malakas na pakiramdam at talino ay galing kay Yagi. Sa mga sandaling ito, kahit hindi pa naituturo ni Lolo Rogelio ang paggamit ng lakas na mga tikbalang, kusa na itong gumagana sa katawan ni Teroy nang hindi naaapektuhan ang isipan ng bata. Hindi katulad ng nangyari kay Lolo Rogelio na kapag gamit ang katangian ng tikbalang, hindi niya makontrol ang sarili. Habang si Teroy naman, natural at hindi nagbabago ang ugali dahil ito sa mutya ng 17 ahas na kasundo ng bata. Kaya naman hindi may pagkakaila na sobrang bilis talaga ni Teroy. Nang makarating sila sa eskalon, nagbasid muna si Noah sa paligid. Habang si Teroy naman, maiging pinakiramdaman ng lugar. Napansin niya na merong kakaiba, ngunit hindi niya matukoy kung saan direksyon. Hanggang sa naalala ni Teroy ang mga marka at kaagad niyang sinabihan si Noah. Ayon kay Teroy, nararamdaman niya ang presensya ng kalaban pero napakarami. Dagdag pa ng bata dahil ito sa nagkalat na marka sa paligid. Ganun ba? Pakiramdaman mong maigi. Isa-isay natin ang marka. Wika ni Noah. Tumango naman si Teroy at kagad na pinuntahan ang pinaghihinalaan na lugar. Malapit ito sa ilog. Nakita niya sa puno ng nyog ang marka. Tinuro ito ni Teroy at dagdag pa ng bata. Naririnig niya rin ang iniwanang kataga doon. Linti. Tama yung nahuli mong wakwak ah. May gagawin nga dito ang mga kasamahan niya. Saan kaya nagtatago ang mga animal na to? Sige, alamin mo pa ang iba, Teroy. Mas malakas ang pakiramdam mo sa akin eh. Wika ni Noah. Hanggang sa nalaman nila ang lahat ng kinaroroonan ng mga marka. Patawid ito ng ilog at papunta sa dating sementeryo. Maraming bahay doon sa lugar kaya nalilito si Noah at Teroy kung alin sa mga ito ang tinutumbok na mga marka. Lagot na kuya. Hindi kaya balak nilang patayin ang lahat na nandito sa lugar? Tanong ni Teroy. Hindi ko alam, pero yan din ang hinala ko. Teka, ano bang dapat gawin? Mabuti sana kung nandito si Ikya o hindi kaya si Mang Roelio eh. Mabilis sana nating malilibot yung buong lugar. Tugon ni Noah. Teka, di ba 5 ang bilang ng bawat pangkat? Ang sabi naman ni Dindo, naroon sa Ilaya ang pinamumunuan ni Tony. Ang ibig sabihin, 2 na lang ang natitira sa pangkat ni Atardo. 3 na ang nabawas natin sa kanila kung isasama natin si Boyet. Wika ni Teroy.
Nang mga sandaling ito ay hindi kagad nakapagsalita si Noah. Nagtataka ang binata kung bakit sobrang talas ng isipan ni Teroy. Samantala, hindi naman ito ganun mag-isip ng nakaraan at halata sa muka ang pagkainosente. Isang patunay, nung hindi matandaan ng bata ang bawat tinuturo sa kanya ng mga karunungan, kaya sabay-sabay itong binabanggit ng paslit. Pero ngayon, himalang napakatalino. May napapansin akong iba sa'yo, Teroy. Pinapahanga mo ko. Bueno, tumpak. Tama ka. Hindi ko yun naisip. Napangunahan ako ng pag-aalala eh. Dalawa nga, tag-isa tayo. Ako nang bahala kay Atardo at ikaw naman yung bahala doon sa isa pa. Maghiwalay tayo. May tiwala naman ako sa'yo, Teroy. Wika ni Noah. Hindi naman na nagsalita pa ang bata. Naguguluhan pa rin ito sa nangyari sa kanya. Ganun pa man, hindi muna ito pinagtuunan ng pansin ng bata. Matapos umalis ni Noah ay kumilos na rin si Teroy. Inaalam niya ang kilos ng mga taong kasalukuyang abala sa ginagawang araw-araw na gawain. Maraming nasa labas ng tahanan. May mga nagwawalis. May mga nagtatakbuhang bata na kasing edad lang ni Teroy. May mga kalalakiyang naglalakad at may dalang lambat. Tinatanaw niya si Noah, ngunit hindi niya makita. Nararamdaman niya kung nasaan ito. Maya-maya pa nang makakita ng magandang pwesto kung saan pwedeng magmasid, huminto ang bata. Tinignan niya ang kanto ng lugar kung saan makikita ang dagat pero malayo ito. Pinagmasdan niya ng maigi. May nakita siyang 2 tao na nakaupo sa nakataob na bangka. Ilang segundo lang, naghihinala na si Teroy. Kagad itong pinuntahan ng bata pero habang papalapit sa 2 tao, bigla na lang itong nagpulasan at naglaho. Nagtataka noon si Teroy dahil hindi niya na maramdaman kung saan ito nagpunta. Hindi katulad kanina naramdam niya ang aswang habang hinahabol. Teka, pumunta sa palaisdaan yung isa? Tapos yung isa, doon naman sa bakawan. Hindi kaya si Atardo yun? Pumunta siya sa bakawan at ginamit yung putik para maglaho. Kaso, sino naman yung isa? Wika ni Teroy sa sarili. Ganun pa man pumili ng isa si Teroy. Ang una niyang pinunterya ngayon, ang pumasok doon sa masukal na bakawan sa tabi ng ilog. Naiisip ng bata na si Atardo talaga ang naroon. Bahala na nga. Ang sabi pa naman ni Kuya Noah, siya ang haharap kay Atardo. Pero, ano bang magagawa ko? Wala siya dito eh. Nasaan kaya si Kuya Noah? Wika ng bata sa sarili habang binabagtas ang daan sa tabi ng ilog. Tahimik lang na pinagmasdan ni Teroy ang ilalim ng bakawan. Tinitigan niya ang mga bakas sa putik. Nakita niyang sariwa pa ang bakas. Doon papunta ang taong pumasok sa bakawan. Binaybay niya ang maliit na pilapil. Sa tawid naman ito ay may ilang kabayan. Hanggang sa natigil ang mga bakas. Nasa isang malaking puno at walang karugtong. Maiging tinignan ni Teroy ang paligid dahil baka naroon lang si Atardo. Umupo siya sa gilid ng pilapil. Tinitigan ang huling tapak at maya-maya pa bigla na lang itong gumalaw. Lumaki ang bakas. May namuong bakas 1 dangkal mula sa huling palatandaan. Sabi ko na nga ba eh. Saan kaya papunta tong animal na to? Hoy! Huwag ka nang magtago. Kahit kaya mong magtago dahil sa mutya ng putik mo, kitang-kita pa rin yung bakas mo. Kaya kung ako sa'yo, magpakita ka na lang. Tignan mo sa unahan, patag na eh. Anong gagawin mo? Diyan ka lang buong maghapon. Nakakangawit yan.
wika ni Teroy. Ngunit kahit anong panghamon ng bata, hindi ito nagpapakita kaya naisipan niya ng lapitan. Nag-aalangan si Teroy dahil siguradong lulubog siya sa putik. Kaya naman naghanap ang bata ng maayos na madadaanan hanggang sa meron siyang nakita na baon na magkakasunod. Papunta ito sa malaking bakaw. Bagaman tila hindi maaabot ang kinaroroonan ng bakas, sapat na ito para makabuelo para sa anumang gagawin. Akma sanang tatapak na ang bata sa bao. Bigla na lamang may dumakma sa balikat niya. Nagulat ang binata at dahil dito, nadula si Teroy at tuluyang nalaglag sa putikan. Pag-angat niya ng tingin, nagsalubong ang kilay ng bata nang makitang si Noah pala ito. Habang inaahon ang sarili sa putikan, galit na galit ang bata. Kita mo nang nag-iingat ako tapos gugulatin mo. Ayun tuloy, ang dumi ko na. Wika ni Teroy. Ang sabi ko sa'yo, ako nang bahala kay Atardo. Bago ka pa makarating dito, nauna ako sa'yo eh. Tinitignan lang kita kung paano mo tutugisin yung nasa gitna ng bakawan. Kaso nakita kong nag-iinarte ka. Kaya sinadya ko yan. Paano mo uhuli kung ganyan ka? Anak ka naman ng tikbalang ho. Magbadali na tayo. Nagbago na ang presensya at lakas mo. Pero ganun pa rin ang ugali mo. Maarte ka pa din. Umahon ka na dyan. Ako nang bahala. Manood ka lang. Wika ni Noah. Sa tindi ng pagkainis ng bata, hindi nito napigilang magdabog at panay alis ng dumi sa katawan. Habang si Noah naman, hindi siya pinapansin na tila walang paki sa kanya, ngunit makakalata sa muka na natatawa na. Kapag ako gumanti, kakain ka talaga ng putik. Tatawagin ko yung tikbalang kahit nasa gilid lang kita. Siguradong lagot ka. Ipapagulpi kita kay Itim. Ang dumi ko tuloy. Ang baho. Wika ni Teroy. Hindi na nagsalita si Noah. Salip ay sumenyas ito na wag nang mag-ingay. Habang papalapit si Noah ay bigla na lang umabante ang bakas na tila papalapit sa kinaroroonan ni Noah. Kaya naman mabilis na kumabig patagilid ang binata paglapit nito sa kanya. Nagdipa ng kamay. Dakma sa isang direksyon na tila niyakap ang hangin. Ganun na lang ang pagkagulat ni Teroy. Nang makita si Noah na tila may kalabang hindi nakikita, nagpagulong-gulong sa putikan sabay suntok sa hangin. Naririnig ng bata na may dumadaing. Dito napagtanto ni Teroy na baka nahuli na ni Noah si Atardo. Hanggang sa umabot ang mga ito malapit sa gilid ng bakawan. Si Teroy naman ay nananabik ng mga sandaling ito. Alam niya sa sarili hindi magtatagal ay makikita na si Atardo. Mabilis na pumunta ang bata kung saan ang labanan. Hanggang sa bigla na lang tumayo si Noah at tila may hinihila na hindi nakikita. At nang may ahon nito sa putikan, dito unti-unting lumabas ang tao habang nakataob sa lupa at nagpupumiglas. Kagad na inangat ni Teroy ang lupa para makita kung si Atardo nga ba ito. Ganun na lamang ang pagkagulat dahil iba. Hindi si Atardo, kung hindi si Sarong. Napaatras si Teroy. Si Noah naman dahil sa pagkabigla ay nabitawan ng tao. Kagad na tumayo si Sarong. Nanlilisik ang mga mata na tila papatay ng tao. Yawa kang animal ka. Buhay ka pa. Paano ka nakarating dito? Paralisado na ang katawan mo ah. Tanong ni Noah. Hindi nagsasalita si Sarong. Nagunat pa ng leeg. Humahangos na tila naghahanda sa anumang laban.
Kuya, nasabi sa atin na makikipagkasundo si Atardo sa isang taong taga rito. Sinabi niya din na merong malakas na tangan eh. Si Sarong? Pero paano? Halos patay na nga yan nung iniwan natin eh. Wika ni Teroy, habang maraang hinahawakan ng mutya ng 17 ahas. Tama. Ako nga ang taong yon. Malaking halaga din ang kikitain ko kapag sumali ako sa grupo nila eh. Ang problema, bago pa mangyari ang pakikipagkasundo, natalo niyo ako sa pamamagitan ng pagmamanipula sa tangan ko eh. Wala na ang mutya ko. Basag na ang bulalakaw pero nabigyan ako ng isa. Mutya ng putik na galing kay Atardo. Kaya madali lang bumalik yung lakas ko dahil sa katangian ng mutya ng putik, ang pagpapagaling sa katawan. Ngayon Noah, hindi na ako magpapatinag sa pananakot mo. Alam ko na kung anong kakayahan mo at hindi ka uubra sa akin. Kahit magsabay pa kayo ng batang yan eh. Wika ni Sarong. Ganun ba? Nakuha ko na ang sinasabi mo. Binigyan ka niya ng pagkakataon para makabawi. Tama ka. Namanipula nga ang isipan mo kaya natalo ka. Pero hindi ibig sabihin nun mas malakas ka sa akin. Teroy, 3 sila sa lugar. Hanapin mo yung 2. Ako nang bahala dito sa animal na to. Naging mabait pa ako nung nakaraan eh. Pero ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka na, Tabachoy! Wika ni Noah. Ganito na lang kuya. Total nang gigigil ako sa taong yan. Ako na lang kaya. Ikaw yung humanap sa 2. Napakayabang yan eh. Siguro panahon na para makilala niya kung sino ko. Tugon ni Teroy. Ay naku, ang kulit talaga ng tiyanak na to ah. Bueno, sige, pagbibigyan kita. Total, mabilis mo namang matatapos ang laban kumpara sa akin. Wika ni Noah. Nang mga sandaling ito ay kalmado lang si Sarong. Sinabi pa nitong walang nagbago, na natiling bubwet na mangmang si Teroy. Sigurado ka? Kutong lupa? Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Wika ni Sarong. Mamaya ka na magsalita, Sarong. Kung makakapagsalita ka pa. Wika ni Noah. Sumunggab na si Teroy. Nanlaki ang mga mata ni Noah sapagkat sobrang bilis ng bata. Hindi ito namalayan ni Sarong. Kaya naman hindi nagawang makailag ni Sarong sa paghampas ng baston sa ulo. Rinig ang palo sa buong paligid na tila sinibak na kahoy. Makikita ang pagpikit ng mga mata ni Sarong habang nakasimangot ang muka. Nang mga sandaling ito, bagaman kabado si Noah, nananabik siyang makita kung paano lumaban si Teroy gamit ang bisa ng mutya at hindi ng kabay. Gumante ng atake si Sarong. Umilag ng kaunti si Teroy. Nagliliwanag ang baston na nakaamba muli sa pagpalo. Tinamaan uli ang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, makikita ang pinsala sa katawan ni Sarong. Linti na batang to. Ang lakas ah. Bigla na lang lumakas tong bata. Pero sige, tignan natin kung maibubuga ka. Wika ni Sarong sabay lundag papalapit sa bata. Hinila nito ang manipis na kamay ni Teroy at bumuelo ng pagbali. Ganun na lang ang pagkagulat ni Sarong. Dahil kahit anong lakas ng puwersa ay hindi magawang mabaluktot ang kamay ng bata. Sa halip ay nakatitig lang ito sa kanya at walang emosyon ang muka. O ngayon, kilala mo na ang batang pinagsisipa mo. Matigas yung ulo ng batang yan ha. Pilyo, tapos makulit. Sino ba namang mag-aakala
Kung gaano katigas ang ulo, ganun din katigas ang katawan. Patay ka ngayon, Sarong. Wika ni Noah. Nagbitaw ng atake si Sarong. Ngunit nang tumama ang suntok, sumimangot ang mukha niya, napadaing ng malakas. Nabitawan nito ang bata at laking gulat naman ni Noah sapagkat bumaluktot lamang ang daliri ni Sarong. Nakita mo na. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na lang ako kaysa patayin ako ng bata. Muling wika ni Noah. Mas lalong nagalit si Sarong. Habang si Teroy naman, kalmado lang at hindi gumagalaw sa kinakatayuan. May kung anong dinukot si Sarong sa bulsa at sa pagkakataong iyon, alam na ng bata ang gagawin ni Sarong. Magkakarga ito ng poder kaya hindi niya na inantay pang mangyari ito. Mabilis na sinunggaban ng bata ang kalaban. Binigyan niya ito ng napakalakas na palo sa muka. Natapyas ang ilong ni Sarong. Nawalan ng balanse. Nanlambot ang tuhod at tuluyang natumba. Habang nangyayari ito, may napansin si Noah na kakaiba sa paligid. Paglingon niya sa likuran, nanlaki mga mata ni Noah nang makitang paparating si Atardo kasama ang isang binata na halos kasing laki ni Ikya. Naganda si Noah. Nag-usal na mapamaba habang hinuhubad ang damit. Samantala, sinubukan pa ni Sarong na bumangon, ngunit pinalo ito ng bata sa binti, dahilan kaya naman sumigaw si Sarong. Matapos nun, kinapa ng bata ang dibdib ni Sarong at nang makita ang kwintas ay kagad niya itong hinablot. Dito nakita ni Teroy ang kulay kayumangging bato na may kakaibang lamig. Nagtataka si Teroy dahil hindi ito yung hinahaplos ni Atardo nung bigla na lang naging amaranhig si Boyet. Naisip ng bata na baka ito na ang mutya ng putik. Matapos mapa sa kamay ang kwintas, bumagsak ng tuluyan ang katawan ni Sarong at hindi na ito makagalaw. Indikasyon, nagbalik na ang katawan nito sa pagkaparalisa. Sa pagkakataong iyon, hindi na pinili pa ni Teroy na buhayin si Sarong. Sa halip inambahan niya ito ng pagtarak ng baston sa dibdib. Pautal-utal pang nagmamakaawa si Sarong. Hindi na nakinig si Teroy. Magkasalubong ang kilay nito. Ang demonyo, kapag binuhay, demonyo pa rin. Hindi mo na iisipin na magbago eh. Nabigyan ka na ng isang pagkakataon, pero sinayang mo lang. Wika ni Teroy, sabay tarak ng baston sa dibdib ni Sarong. Sumuka ito ng dugo. Tumirik ang mga mata at binawian ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Atardo at natigil sa paglapit nang makita ang ginawa ng bata. Oh, gulat kayo no? Mabuti naman. Napapagod na ako sa kakahanap sa inyo eh. Buti ko sana kayong lumabas. Wika ni Noah. Dapat sa akin mo na lang ibinigay ang mutya ng putik at Tardo. Ang sabi ko sa'yo, walang silbi si Sarong. Paralisado na yan, hindi ba? Ang ibig sabihin mahina siya. Natalo sa sariling kaangalan. Wika ng binata na kasama ni Atardo. Hindi kagad nakapagsalita si Atardo. Halata sa muka ang pagkabigla at pagkamangha sa ginawa ng bata. Nung una ko palang nakita yung batang yan, alam ko nang merong kakaiba sa abilidad. Pero hindi katulad ngayon. Talagang napakalakas ah. Hindi basta ang mutya ng putik na tangan ni Sarong. Hindi basta mababasag ang poder nito. Kung hindi ako nagkakamali, ang tikbalang na nakita ko sa bata, umanib na mismo sa katawan niya.
Ramdam ko ang presensya ng tikbalang sa batang yan. Hindi lang nag-iisa, kung hindi higit pa. Alam ko ang katangian ng tikbalang. Hindi sila lumalabas sa araw. Pero kaya nilang ibigay ang lakas sa kung sino man ang ginagabayan nila. Nakakamanga, hindi man lang naapektuhan ang isipan ng bata. Wika ni Atardo. Nang mga sandaling ito ay bigla na lang nakaramdam ng kaba si Noah. Napatingin kay Teroy. Nakitang kalmado lang naman ang bata na papalapit. Naniniwala siya kay Atardo sapagkat napaliwanag din ito ni Lolo Rogelio. Pwede bang mangyari yun? Teka, ang narinig ko kay Mang Rogelio, kailangan pa ng proseso. Naninibago ko kay Teroy. Malayo na siya doon sa unang nakilala ko. Kung sakaling pinagkalooban nga siya ng lakas sa matikbalang nang hindi dumadaan sa proseso. Nako, wag naman sanang dapuan ng pagkabaliw ang batang to. Napakadelikado! Wika ni Noah sa sarili. Tiniis niya ang takot. Hindi kay Atardo kung hindi kay Teroy. Muli niyang hinarap si Atardo. Pag-abante ng lakad ni Noah ay bigla na lang sinabi ni Atardo sa kasama na kailangan nilang umatras. Huwag kang lumaban, Roden. Mapapahama ka lang. Mabuti sana kung wala ang batang yan. At yung binata lang ang kalaban. Delikado tayo dito. Dahil sa batang bubuit. Wika ni Atardo. Samantalang narinig naman ni Noah ang pag-uusap ng dalawa. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Kagad na sinunggaban ni Noah si Atardo bago pa man ito makapaghanda. Sa hindi malamang dahilan bigla na lang tinamaan ng malakas na atake si Noah. Sa pagkakataong iyon ay nagulat si Teroy. Dahil ang kasama ni Atardo ang umatake, nakita ni Teroy ang itsura ni Noah nang tinamaan ng sipa. Hindi niya lubos akalain na sa nipis ng katawan ni Roden, napakalakas nito. Bumagsak si Noah sa lupa. Hindi kagad nakatayo. Sa halip iniinda ang sakit at sumuka pa ng tugo. Duwag ka lang, Atardo. Ikaw pa naman ang tinitingalang pinuno ng grupo. Tama ako. Mababa nga ang kalidad mo. Napatunayan ko mismo. Akalain mo, niyaya mo ang paralisado at binigyan mo pa talaga ng malakas na tangan. Hindi ka man lang nanghihinayang sa mutya ng putik na isa sa pinakamalakas na bertud. O ikaw, bata, Teroy ang pangalan mo, hindi ba? Nakakamangha ka, pero hindi uubra sa akin ang abilidad mo. Maigi sigurong ibigay mo sa akin ang mutya ng putik. Wika ni Roden. Hindi nakapagsalita si Atardo. Maging siya ay nagulat sa ginawa ni Roden. Hindi naman kayo magkaiba ni Atardo eh. Mawalang galang na po pero parehas naman kayong duwag. Hindi pala, mali. Si Atardo pala, sobrang duwag. Tumakbo pa nga yan nung habulin ng tikbalang eh. Hindi ba halata? Kung matapang talaga kayo, hindi kayo magtatago. Dapat kampante kayo sa kakayahan nyo. Kung sa bagay, nakakaya nga naman yung ginagawa nyo, no? Buhay ng tao ang pinagkakapirahan nyo. Nakaanib sa akin ang tikbalang kaya malakas ako. Hoy, hindi ah. Hindi ko gugustuhin na umanib yung mga yon. Ang papangit kaya nun. At saka wag nyo nga akong takutin. Tapos na ako dyan. Maraming beses na akong takot. Kaya di na ako takot. Dati nga umiiyak pa ako eh. Pero iba na ngayon. Wala na akong nararamdamang kahit kaunting takot. Wika ni Teroy. Maya-maya pa sumugod na si Teroy. Pinunterya ang lalaki. Ngunit nang makalapit ang bata, sinalubong siya nito ng suntok.
Sa pagkakataong iyon ay ramdam ni Teroy ang pinsala. Sobrang lakas at nadama niya ang pagyanig ng katawan. Kamuntikan pa siyang bumagsak. Mabuti na lang ay nagkaulirat siya at naitukod ang baston. Habang si Noah naman ay hindi nakagalaw. Inaasahan niyang kasing hina lang ni Sarong ang kasama ni Atardo. Ngunit nakakamangha ang bilis at lakas nito na tila sobrang bisa ng kung anong karga sa katawan. Marahang tumayo si Noah at pinag-aralang maigi ang kasama ni Atardo. Wala naman itong kakaibang presensya pero makikita sa muka na sobrang kampante. Samantala nang makita niya si Atardo, nilabas na nito ang itim na malaperlas na kwintas. Bumuka ang bibig. Bigla na lang nag-iba ang presensya ng lugar. Kagad siyang napatingin kay Roden at inobserbahan. Naisip niyang baka may mangyari din sa kasama ni Atardo dahil nakita niyang naging amaranhig si Boyet nang haplusin ni Atardo ang tanga noon. Pero wala. Walang nangyari kay Roden. Nanatili lamang nakakaiba ang presensya. Napansin ni Noah ang unti-unting pagbabago ng mukha ni Atardo. Bagyang humaba ang buhok na buhaghag. Naging itim ang mata ni Atardo. Ito na ang itsura ni Atardo nung una silang magkasagupa. Ngunit ngayon, mas pumangit nga lang ang muka. Maya-maya pa bigla na lang ngumiti si Atardo. Dumipa sa lupa na tila baliw. Nakalabas ang dila at tumutulo ang laway. Hanggang sa kumalat sa lugar ang napakabahong amoy. Tila pinaghalong nabubulok na isda at bantot ng imbornal. Paglingon ni Noah kay Teroy, nakita niyang sumisingot ang mukha nito at tinakpan ng ilong. Nagkatinginan pa silang dalawa. Kuya, kasing amoy ni Boyet. Napakabaho, nakakasuka. Wika ni Teroy. Yan ang totoong amaranhig. Ang nakikita mo, yan ang totoong anyo ni Atardo. Wika ni Noah. Tama. Eto nga. Ngayon ko lang uli ginamit ang katauhan na to sa mahabang panahon. Pasensya na. Dinaig ako ng pagkamangha at takot sa bata. Sa tingin ko, sadyang mahina lang talaga si Sarong kahit naibigay sa kanya ang mutya ng putik. Roden, kayang-kaya mo na si Noah. Ako nang bahala sa bata. Patayin natin kung sino man ang hahadlang. Ang Ninuno.